Hi mga ka-PNG, ito po si Boss G, OFW mula sa Papua New Guinea. Magandang araw. Yan, for today's video, magsha-share lang po ako ng mga experiences ko kung paano tayo kikita ng extra habang nagtatrabaho ka sa Papua New Guinea. Napaka-importante nung meron kang extra kita. Wag kang papayag na habang malakas ka pa ay isa lang ang source of income mo. Hangga't maaari, ipilitin mo yung sarili mo, i-push mo yung sarili mo na kumita o yung magkaroon ka ng second or third income. Medyo mahirap yun kung talagang iisipin natin. Pero actually kung pipilitin mo naman yung sarili mo, wala namang imposible. Lahat naman ay nagagawan po ng paraan, sabi nga. Tayon sa famous na kataga, talinghaga. Kapag gusto, ay maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. So, ganun nga. Siguro, simulan na natin. Magbibigay ako ng example. Kung paano ka ba kikita ng extra habang nandito ka at nagtatrabaho sa Papua New Guinea. So number one, pwede mong gamitin kung meron kang skill. Pwede ka sa freelancing online. Kung magaling kang yung pamangkin ko, ang galing niya graphic design, tsaka yung mga, ewan ko kung ano yun, gumagawa ba ng mga intro. Yun, siya yung gumawa ng intro ko ng YouTube At saka yung mga design na graphics So kumikita siya sa ganung paraan. Tapos kung minsan yung ewan ko po kung ano, ini-edit yung Excel na yun. Parang virtual assistant yata. So yun, kung kaya mo naman at meron kang skill na pwede mong ipahiram o ipagamit. Gamitin bilang serbisyo sa kapwa mo. Meron mga online platform kagaya ng Fiverr. Pwede kang mag-login doon at mag-register at pwede kang mag-render ng services mo doon. Kung magaling ka sa graphics, programming, and so on. Meron mga virtual assistant din doon ako nakikita. Okay, next, kung meron ka pong kung hindi ka naman magaling sa ewan ko ba, sa mga skill na ganyan, extra skills, pwede naman po, kung mahusay ka magsalita. Ako nga, hindi ako magaling magsalita, pero andito ako sa YouTube at Facebook vlogging. Yan, marami yan, nauuso na. Maghanap ka lang ng right niche. Ano ba tawag doon? Niche o niche? Ayun. So kung ano yung babagay sa'yo, halimbawa, comedy, ganon, tutorials about life and experiences. Kung magaling kang magluto, cooking and travel, or magaling ka naman magbigay ng komentaryo, pwede rin. Gawa ka ng commentary YouTube channel. Yun, dun pwede kang magbigay ng opinion mo, or podcast, pwede rin. So, yung YouTube, yan, kita nyo, dito sa video nito, nagre-record ako, hindi ito yung para dito sa vlog na to. Ito yung para sa isang vlog ko, Yun yung monetized na vlog na, so kumikita yon. So itong ginagawa ko is para doon. Nagbibigay lang ako ng 5 minutes para doon. Tapos yung 5 minutes na yon, kapag nakagawa ka na ng video, pwede mo siyang i-upload at hindi naman agad siya kumikita. Naghihintay ako ng 1 year. 6 months to 1 year pa bago siya kumita. Yung isang video ko na, let's say, in-upload ko, hindi ako sure kung yun ay panonoodin ng mga tao. Kumbaga suntok ako sa buwan Once na in-upload ko yung video, siguro sa 10 upload ko, 3 lang ang papanoorin ng mga tao. At yung 3 na yun yung nagbibigay ng medyo magandang monthly income. Pero hindi siya kasing ganda ng iba, ibang mga sikat na YouTuber. Kasi small time YouTuber lang ako Pero sila yung nagbibigay ng halimbawa 100 per month, 400 per month, or 200 per month. Meron naman, and then sa 10 video na yan, siguro 3 rin doon ang magbibigay sa'yo ng 1 pesos per month. 1 peso per month. So, at least sa 10, meron kang 6 na papanoorin at yung 4 doon ay hindi napapansinin. Hindi na i-recommend ni YouTube. So, ganun nga, pwede po yun. Other thing naman ay pwede ka rin mag-online selling dito sa Papua New Guinea or sa Pilipinas. Pwede mong pagsabihin. For example, bili ka ng mga gamit sa Pilipinas na wala rito. Tapos, ibibenta mo sa Facebook Marketplace sa PNG. Yun, pwede naman yun. Pero kung mas maganda kung meron kang staff na Papua New Guinea, local, siya magbebenta, bigyan mo na lang ng commission. Ayun, parang ginagawa ng pamangkin ko, ganun ang style nila. Nagbebenta ng laptop na second hand.
kikita ka rin sa gano'n. Pero ako parang hindi ko feel yun, kaya hindi ako mahilig sa gano'n. And next is, puwede ka rin naman magbenta ron sa Pilipinas ng online stuffs sa tulong ng mga kakilala mo o kamag-anak mo, gano'n. So, 'di ba, andito ka pero nakakapagbenta ka sa Pilipinas, kung meron kang trusted friend. 'Wag masyadong malaki yung puhunan na ipupuhunan mo sa Pinas at baka ikaw ay, malugi, gano'n nga. Next is yung sideline gamit ang skill base mo kung nandito ka sa Papua New Guinea. Puwede kang halimbawa magaling kang mag-network, ng, computers, mag-install ng CCTV o mag-repair ng computer. 'Yun, puwede kang pumunta sa mga kakilala mo tapos ayun, ire-recommend ka nila na, mag-sideline sa gano'n. Pero mag-ingat ka lang, kasi bawal yung hindi ko alam kung, check mo yung visa mo ano, kung yung status ng visa mo is allowed ka ba na mag-conduct ng business outside of your main job. Maging discreet na lang po na at maging, at manatili dun sa legal boundaries at baka makulong ka pa. So ingat-ingat lang po. Meron din akong kakilala na nandito na nagre-render ng kanyang accounting service sa ibang company. Sa tingin ko bawal 'yun pero 'yun, ewan ko basta mag-ingat na lang kayo. At, ang ikalima naman ay anong, itong, investing. Kung meron kayong, parang lakas ng loob para tumaya o mag-invest sa cryptocurrency, gawin niyo. Ako kasi tinry ko 'yun, at nag-enjoy naman ako ano, kaya lang napapagod kasi ako dun sa kakatingin kung tumaas ba o bumaba ang cryptocurrency. Puwede pa rin naman, pero hindi siya gano'n kalaki at kung gusto mong malaki yung kikitain mo, dapat malaki rin ang i-invest mo sa cryptocurrency. Ang ginagawa ko dati, mag-i-invest ako ng 1,000, 2,000, gano'n, 500 and babantayan ko lang ano, kagaya halimbawa ng, Ethereum, Dogecoin, yung mga gano'n. Babantayan ko kung bababa o tataas yung presyo. 'Pag tumaas yung presyo, puwede kong ibenta yung coin ko. And then 'pag bumaba ulit, bibili ulit ako. Parang gano'n, And then other thing is, kung hindi naman cryptocurrency, kung gusto mo yung mas, legal ng konti or yung mas tangible. Intangible kasi pagka cryptocurrency, so parang very volatile 'yan at dangerous talaga, Kumbaga, ang taas-taas ng risk niya. Kapagka nagbigay ka ng pera diyan, hindi mo alam kung malulugi ka, 50-50 palagi. Meron din namang isa pa yung stock investing naman via GCash. Medyo safe ito, at hindi ikaw mismo yung magha-handle. Once na pinasok mo yung pera mo dun sa GCall yata yan, basta dun sa GCash na yun, meron dun mga stock investment. Merong magha-handle ng investment mo at hindi ikaw mismo. So yun, medyo safe ng konti yun. Pero ang tagal ng balik ng pera at, yun nga, medyo mabagal, mababa pa. At nakakatakot din. Pag bumagsak naman na ganun, siguro pull out mo na lang agad-agad. Anyway, yun lang po mga ka-PNG, yan lang po ang video natin for today. Sana nakatulong po ito sa mga aspiring OFW na pupunta sa Papua New Guinea. Salamat po sa panonood at goodbye.